Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 107, verses 1 and 2. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Faith in the loving Father. So isa po sa pinakamahalagang katotohanan sa Biblia ay yung kilalanin natin ng Diyos bilang mabuti at mapagmahal na Ama. At yan po yung sinasabi ng text natin ngayon. At malinaw po sa Bible na ang Diyos po talaga ay mabuti. Sabi sa James chapter 1 verse 17. At yung katotohanan na yan, dapat ay alam natin para manampalataya po tayo. Sabi sa Hebrews 11:6, siya po ay isang Diyos na naggagantimpala sa mga naghahanap sa Kanya at nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin po, He is a loving God. He is a good God. Mapagmahal siya sa Kanyang mga anak. Yun po ang sinasabi ng Matthew chapter 7, verse 11. Kaya lang po, maraming tao po ang hindi nauunawaan ito ng lubos. Sila po'y nadadaya ng ibang paniniwala. Akala nila ang Diyos po ay hindi mabuti dahil sa nakikita nilang kasamaan na mayroon po sa mundong ito. Alam niyo po, isa po sa mga verses na talagang pinanampalatayanan ko po sa aking buhay ay yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 32 na ang sabi diyan, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Para sa akin po itong verse na ito ang nagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano siya kabuti. Dahil hindi niya pinagkait yung kanyang sariling anak para tayo po ay kanyang iligtas. So may mga argumento po, no? Isa sa mga argument na madalas kong naririnig, pastor, may mga verses sa Bible na ang Diyos ang pinagmulan ng kasamaan, kadiliman, kalamidad at lahat ng uri ng nakikita natin ngayong kaguluhan. Hindi po, no? Maling-mali pong interpretasyon yun. Kung nabasa niyo man po yan sa Bible, may mga verses na ganyan, kadalasan po ay mali ang translation at interpretation. Kasi po, ang dapat po na tamang interpretation dyan ay pinahintulot ng Diyos. Hindi po niya ginusto. So, malaki po yung pagkakaiba nung pinahintulutan ng Diyos kesa sa ginusto ng Diyos. Kasi kung ang Diyos mismo ginusto niya yung kasamaan sa simula pa lamang, ano po yung nakikita nating evil that is present today in this world, siya ang magiging author ng kasalanan at ng kasamaan. At hindi po totoo yun. Hindi ang Diyos ang pinanggalingan ng kasalanan at kasamaan. Ang katotohanan po, inalaw ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos ito dahil pinahintulutan ng tao. Malaya po ang tao Pinahintulutan niya na makapasok ang kasalanan at kasamaan sa mundong ito. Kung mababasa nyo nga sa Genesis chapter 1, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So yun ang gusto ng Diyos. So lahat ng nakikita nating kasamaan sa mundong ito, yan ay dahil sa kagagawan ni Satanas na malaya ring pumili na gawin yung mga bagay na yon at ng tao na napakasama dahil po sa ginawang kasalanan ay nakaapekto sa buhay ng ibang tao. Ang magandang explanation dyan, yung nangyayari ngayong digmaan sa Middle East. Tayo affected tayo, pero hindi naman tayo ang lumikha ng digmaan. At malinaw na hindi rin ang Diyos ang gumawa ng digmaan dyan. Ang gumawa niyan ay yung mga masasamang tao na ang isipan nila ay makasarili. Kaya napapahamak po ang tao. Lagi niyo pong tatandaan yon. Ngayon, may pangalawang argumento. Siguro yung tanong nung iba, paano pastor yung nangyari kay Job? Basahin niyo ulit yung Job chapter 1, para maintindihan ninyo, makikita niyo, ang Diyos proud pa nga siya kay Job Si Satanas ang talagang tumukso at nagpahirap sa buhay ni Job. Lagi niyong tatandaan po yan. Malinaw ang Diyos
ay hindi natutukso ng masama at hindi rin niya tinutukso ang sino man. Yun din ang sinasabi ng Book of James chapter 1. Ano po? Si Satanas talaga ang nagpahirap sa buhay ni Job. Ano po? At sa pag-iisip ni Job o sa kanyang pananaw, ang Diyos ang akala niyang gumawa nun. Pero in reality po, si Satanas ang gumagawa nun sa kanyang buhay. Ngayon, sasabihin niyo, bakit pinayagan ng Diyos? Pwede naman niyang pigilan. Well, inalaw po ng Diyos. Katulad po nung sinabi ko kanina, pero may limitasyon. May limitasyon po kung mababasa niyo po yung Job chapter 1. At sa last chapter po ng Job, makikita ninyo, in the end, ang Diyos, binless niya pa si Job ng higit. Kaya makikita nyo, yung kabutihan pa rin ng Diyos ang umiral. At mahalaga ma-interpret natin yung nangyari kay Job. Katulad po ng pag-interpret natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na yung mga pagsubok na yan, common sa tao yan, dumarating sa atin. Pero ang Diyos po, iniingatan niya tayo. May limitasyon po yan. At higit sa lahat, ang Diyos po mismo ang tutulong sa atin upang tayo po ay makalabas sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ngayon, ito yung mahalagang katotohanan na gusto kong i-share sa inyo. Paano tayo magkakaroon itong ganitong pananampalataya na tayo nananalig na ang Diyos ay mabuti at mapagmahal? Unang-una, don't blame God. Huwag natin sisihin ang Diyos. Kung ano yung nakikita nating kasamaan sa mundong ito, hindi kagagawa ng Diyos yan. Kagagawa niya ni Satanas at ng tao. Pangalawa, po, mahalaga yung tamang pananalangin. Right prayer matters. Ano po? Katulad po nung sinasabi ng Psalm 107 verses 1 and 2, i-declare natin yung goodness ni Lord sa ating buhay. Ano po? At ma-experience po natin yung kanyang pagkilos at pagliligtas. Yun din ang sinasabi ng Psalm 27 verse 13. Kaya pagka nagpe-pray po kayo, huwag niyong sisisihin ang Lord. Ano po, in fact, dapat ang i-declare nyo, God is good all the time. At kailangan tingnan natin ang Diyos as a loving Father. Paborito ko po yung 1 Peter chapter 5 verse 7 na alam ko ang Diyos nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Katulad ng isang ama, nakikita niya yung pinagdadaanan natin at nagmamalasakit siya. Nararamdaman niya kung ano yung ating pinagdadaanan. Ganon dapat tayo tumanaw sa Diyos. At higit sa lahat, lagi tayong magpasalamat. Kasi makikita po ninyo kung tayo po ay talagang mahal ng Diyos. Ano po, ang patunay po niyan ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya napakaganda ng kantang Give Thanks. Sabi diyan, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Ganon po dapat natin tanawin yung ating salvation, produkto po ng kabutihan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At alam ko po muli ay binigyan mo kami ng panibagong pananaw, lalo na po sa pananampalataya. Kasi in order for us na magkaroon ng tamang pananampalataya sa iyo, kailangan makilala ka namin bilang isang Diyos na mabuti at ikaw ay naggagantimpala sa mga taong nananalig at naghahanap sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng aming tinanggap today. Purihin ka. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.